Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, "It's a big no, marami ng palpak." Ito ang mainit na komento ng maraming netizen patungkol sa balitang ito. Mar Roxas, bibigyan ng posisyon sa kabinete di umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa kaugnayan nito kay First Lady Lisa Marcos. Totoo nga ba na si First Lady ang nag-udyok kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyan di umano ng posisyon sa gobyerno si Mar Roxas na kilalang dilawan noon? At hindi rin nakapagpigil ang mga sikat na BBM DDS supporter na magbigay ng kanilang reaksyon at komento. Pero bago natin sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Mula ng balitang ito, please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, usap-usapan ngayon ang balitang di umano na may posibilidad na bigyan ng posisyon si Mar Roxas sa gobyerno dahil sa kamag-anak umano ni First Lady itong si Mar Roxas. Saad pa nga ng sikat na social media influencer at DDS vlogger na si Mark Lopez. For the true Marcos loyalist, what can you say about this? BBM is allegedly contemplating on giving Mar Roxas a position in his cabinet because of blood relation with Lisa. Is this acceptable? Nagbigay din ng kanyang hinaing at komento ang sikat na social media influencer na si TPL3. Ayon pa sa kanya, "Wow, it looks to me that there really are people who thinks that FLEM is stupid for suggesting something that many will view as nepotism just to sabotage her husband admin. Dropping the Pika notes, no respect, and then writing allegedly, but a rumor is a rumor, isn't it? So it would seem like the next target of them fears and whomever are being eaten by their envy or jealousy of the solid marital relationship of the first couple is none other than Madam Lisa herself. Didn't Maharlika already started by alluding to the First Lady as babaeng ahas? Careful, their FLEM is not to be underestimated too." End quote. May hirit naman si Crisette Laureta Chu. "Thank you for this question. I don't think PBBM will waste his political capital on Mar Roxas. Even the most loyal Marcos supporters will do a double take, especially those from his mother province of Leyte." End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat makinig si PBBM, makinig sa mga taong bumoto sa kanya, which he said every time na magsasalita siya nung nangangampanya siya. Please PBBM, makinig ka sa mga taong nagmamahal sa inyo 31 million versus sa taong nang hinihimasok sa pagpili ang ilalagay sa mga posisyon sa gobyerno. A big no. Marami ng palpak si Mar. Blood relation is not the right basis for the job. He might bring palpak as well to his administration. Please, wag naman si Mar Roxas. Lahat ng hinawakan na pwesto ni Mar, puro palpak ang performance. Montulfo, dinadawit ang utol o kapatid ni First Lady Lisa Marcos dito po sa smuggling at hoarding ng sibuyas, no? Ito pala yun. Ito pala yung pinagmula ng impormasyon na to. Tandaan nyo po ito sinabi
ni Ramon Tulfo. Sino po nagsabi? Ramon Tulfo. Totoo ba to? Hindi. Mamaya na. Masyado naman kayo. Cool lang kayo. Cool. Okay? Ayon kay Ramon Tulfo, Michael Ma, the alleged smuggler of onions, is president of China Philippines United Enterprises, CPUE, which holds office on the same floor as that of Attorney Lisa Araneta Marcos. Ayun pala yun. Isang floor lang pala ang opisina ni Michael Ma at saka ni Lisa Araneta Marcos. Meron palang kaugnayan eh. Ano kaugnayan ba dong? Makikita sila sa isang floor. Okay. Hindi mo naman tapos kayo naman. No? Kasosyo ni Ma, si Martin Araneta. Kilala niyo siguro yung ginagaya ko. Si Katon yung nakababatang kapatid ni First Lady Lisa Marcos. Dahil si Martin ay Vice President ng CPUE. Pucha, Vice President pala yan. Di sangkot yan. Tama. Tignan, hindi. Ano natin? Ituloy po natin. Ano pa po ang mga sinabi ng Tulfo? Ibinulgar ni Ramon Tulfo, ibinulgar ni Ramon Tulfo na ang kanyang mga tinex kay First Lady. May ibinulgar? Putang tindi. Teka muna, kulang kayo. Inom kayo ng tubig. Matindi tong binulgar na to. Makapit kayo. Baka ngayon nyo lang maririnig tong ibinulgar na to. Fair tayo dito. Binabasa natin mula sa mga sinabi mismo ni Tulfo. Ano kaya yung binulgar? Hindik-hindik ba itong binulgar? Talagang malaking issue po ba? Ang binulgar ni Ramon Tulfo para talagang yung nag-iiyakan na lahat. Iba na itong klase na ito. Kinakailangan na natin manggigil lahat. Basahin po natin. Ma'am, ito po text ni Ramon Tulfo kay First Lady Lisa Marcos Araneta. No? Siya po nag-text. At ito po ay inilabas niya ayon sa article ng Politico. Inilabas niya sa kanyang FB page. Okay. Ma'am, please don't get mad at me. Ang tinutukoy po na ma'am ay hindi po si Maharlika. Ang ma'am po na tinutukoy dito ay si First Lady. First Lady Lisa Marcos. Yan. I'm just trying to help the BBM administration. Parang narinig ko na I'm just trying to help the BBM administration. Okay. Ito na po. Nagpasakalyo pa mo. Ma'am, huwag ka magagalit sa akin. Gusto ko lang po makatulong sa BBM administration. Ito po ay tinext po to. Tinext po to ni Ramon Tulfo. Kay First Lady. Talagang ibubulgar na nito. Kumapit po kayo. Pucha, baka ngayon lang kayo nakarinig ng ganitong uri ng pagbubulgar. Talagang pag narinig nyo itong pagbubulgar na grabe yung pagsasalita ni Kuya Badong ito, talagang parang galit na galit eh. Sabihin nyo na talagang wow, grabe. Parang nakaasar ka nun. Hindi na, kinakailangan na natin. Hindi, mamaya na. Kulang kayo. Baka masyak po kayo Pag baka may mga high blood po kayo. Uminom po kayo ng gamot mo ng pampa-high blood. Delikado po to. Antindi po nitong revelasyon na to. No? Okay. Kasi kayo, hindi nyo kala nyo, hindi natin i-discuss pagka mga ganitong sensitibo Ulitin natin. Ma'am, please don't get mad at me. I'm just trying to help the BBM administration. Please check. Naku! Please check. Tandi. Please check. Ano kaya yung pinapacheck ni Ramon Tulfo? Puta, sabik na ba kayo? Ano kaya yung pinapacheck ni First Lady? First Lady to asawa ng presidente ng Pilipinas. Nagsosorry muna siya, baka magalit. Meron siyang sasabihin dahil gusto niya makatulong sa administrasyon ni BBM. Pucha, antindi. Eto na po, sasabihin ko na, ma'am, please check. Pakitignan po to. Dahil may ibubulgar siya. Siguro matagal na niyang matagal nang kinikimkim. Talagang pinag-isipan niya. Baka naman magalit sa kanya si First Lady sa ibubulgar niya na ito. Pucha, matindi to. Kasi itinagpauna ma'am, baka magalit. Huwag po sana kayo magagalit. Gusto ko lang naman makatulong sa gobyernong ito. No? Alam ko po ito, baka sumabog po ito. Talagang matindi po itong sasabihin ko. Si Ramon Tulfo po ako po. Talagang kilala ako. Mahirap na po tayo. Close tayo dahil bago pa mag-eleksyon, talagang close na tayo, ma'am. Baka magalit po kayo. Talagang po to. Ibang klase na po to. Tuduhan na po itong ibubulgar ko.
I-check nyo lang po to kasi talagang ito na po ang pinaka super duper na wala pang katulad tong expose ko na to sa inyo. Sana magkaano po kayo, no? Sana po gawin niyo to ng parang para hindi po sumabog to. Ito na po, babasahin na natin. Hindi po to Ito po ayon kay Ramon Tulfo, mukhang ito yung pinagkunan eh. Please check. Wala bang drum roll? Rumors that your brother Martin is involved in smuggling in the piers. Ayun naman pala eh. Ayun naman pala. Kala ko naman may bubulgar na si Ramon Tulfo. Pinapacheck pala yung mga chismis na yung kanyang kapatid daw involved sa smuggling sa pier. Rumors. Chismis. Ma'am, huwag kayong magagalit May natuklasan akong chismis eh. Pakicheck nyo naman. Baka si Martin ay involved sa smuggling sa pier. Pakicheck nyo po bago po ito matuklasan ng mga reporter. At yung chismis na ito ay maging field day para sa kanila. Hindi ko po alam kung ang rumors at chismis ba ay pareho kasi rumors po ito eh. Pasensya na kayo kung ang kahulugan ko na rumors at chismis. Please check rumors that your brother Martin is involved in smuggling in the piers. Rumors pala. Okay na. Kaya Montol po, hindi niyo po sinabi na ito po totoo. I checked and it seems mukhang totoo po. O mukhang it seems the rumors have basis. Mukhang yung rumors o chismis po ay mayroong basihan. Ito po ang nakakabilib. Why don't you have Ariel Nepomuceno take over if you want a clean Bureau of Customs? Why? Kayo po magbigay ng paliwanag nito. Ano po ibig sabihin na to? Why don't you have Ariel Nepomuceno take over if you want a clean Bureau of Customs? Sinasuggest niya ba na maging head yung Ariel Nepomuceno para sa Bureau of Customs? Para mawala yung rumors? Hindi ko po maintindihan. So lahat po ng ito, no? Mula po sa salita mo na mismo ni Ramon Tulfo ay rumors. Rumors. Bahala na po kayo sa interpretasyon nyo sa rumors. Hindi niya po sinabi na ito po ay totoo. Ito po ay natuklasan ko dahil meron akong ebidensya. Hindi po sinabi ni Tulfo na meron po akong ebidensya na nakita ko o nakita ng aking source na involved yung kapatid mo. Kundi rumors that your brother Martin is involved. Okay? So, rumors. Okay. Pwede po bang matuklasan yan? Ibig sabihin, tapos nagsasuggest siya na, bakit hindi nyo po italaga dyan sino ba yung sinabi? Hindi ko po kilala itong mga tao na to, Ariel Nepomuceno, para mag-take over, para malinis yung Bureau of Customs. So, merong nire-rekomenda sa madaling salita si Ramon Tulfo. Ngayon, ang tanong, so rumors po pala yung sinasabi nyong research, no? Yung sinasabi po, buhat mismo kay Ramon Tulfo, hindi po ako, binasa ko lang po, no? Ay rumors. Okay? Kung rumors po yan, tama yung tanong ni Ram. Bakit nagkaroon ng rumors? Okay. Saan natin pwedeng patunayan yan? Ako magsasuggest, no? Total, inopen nyo na rumors. At kumakalat na. May nagpapakalat eh. Rumors lang pala. Ako may suggestion para yan ay maging makatotohanan o manatiling rumors. Depende sa inyo kung susundin, no? Meron po kayong kapatid na senador, di ba? Pwede po ba na tipan ninyo yung inyong kapatid na senador tungkol diyan o alam na niya? Kung alam niya na mabuti, kung hindi pa alam, kung hindi pa alam, medyo paalam po ninyo na meron kayong rumors na ganyan para po makasaksi kami. Kasi interesado na kami, di ba? Interesado po kami kung yun po bang rumors na to ay totoo o hindi. Paano namin gustong malaman yan? May Senate investigation po. Di po ba? O yun. Doon po nyo mapapatunayan. May kapatid po kayong senador. Para kasama po kaming tumuklas. Hindi po namin sinasabi outright na yan na isang na walang basihan o merong basihan. Wala naman kayong pondo na katulad ng mga senador eh. It's up to them. Di ba? Para magpatunay. May kapatid po kayo dyan. May mga pondo po sila for research. No? It's up to them para po patunayan kasi marami pong umaasa eh. Maraming umaasa na yan sana ito to. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.